Beshi, welcome back to my vlog. Ayan. So ngayon po ay meron po tayong isang kaibigan ulit na magbabahagi ng buhay niya bilang isang OFW. I-welcome po natin. So Madam Julina, welcome po sa ating vlog. Hello, palapakan po natin siya. Hi! Sa aking Yan, vlog. tayo na naman. So Madam, pakilala ka muna sa aking mga subscriber. Ako pala si Joans D. Marcelino, 29 years old, taga Isabel, Santiago City, Isabela. Wow, taga Isabela pala si Madam. Yes. So Madam, ready ka na ba sa mga Mga balagbabagang katanungan. Yes, ready na ako sa mga katanungan mo, madam. Ang bongga. Gusto ko yan, yung mga ganyang eksena. So, madam, ang unang katanungan ko sa iyo, ano ba yung mga experience mo about OFW bilang isang LGBTQ dito sa ibang bansa? Ang dami ko na-experience dito, yung una kong naging works dito sa Dubai. Napakahirap man, sobrang hirap ang pinagdaanan ko, yung first contract ko. Basta muna akong pinagdaanan, yung kakain ako ng sardinas, itlog na di naman dapat kainin na dito kasi nasa abroad ka na. Kasi alam ko nung first time ko mag-abroad dito sa Dubai, akala ko kapag nasa abroad ka, hindi ka kakain ng mga ganon. Iyon pala yung kakainin mo pala sa pag-umpisa mo dito. Yung paghihirap, sobrang hirap kaya. Kayo mga nag-iisip dyan sa Pilipinas, mag-isip kayo na mabuti bago kayo pumunta dito sa Dubai. Dapat yun kayo mga kapatid, kamag-anak, ganyan. Bago kayo pumunta dito para may tutulong sa inyo kung sa pag-exit. Lalo pag patapos sa mga visa nyo, dapat may tutulong sa inyo or may mga friend kayo, ganon. Sobrang hirap pero at least ganda lang tayo sa Dubai. Naman. So, madam, ang next katanungan ko ay about naman sa ating trabaho, di ba, bilang isang salonista ka dito sa Dubai. So, ano naman yung mga experience mo about sa mga customers, sa iyong katrabaho? Pwede mo bang i-share sa akin? Yung first contract ko kasi dito sa Dubai, tourist pa lang ako, is 3 days training actually. Tapos patapos na yung visa ko, binisahan ako ng amo ko. Hanggang sa una, ang bait-bait niya sa akin. Ako naman, bilang first timer, nakanto yung kabaitan niya. Nagpabisa ako sa kanya. Tapos nung nabisahan na ako, yung pala, baliw. Yung parang, hindi man ugali niya. Alam mo yun, yung tapos mga customer. Siyempre, ang hirap naman na magmagaling ka sa pag-iinit. Nung palang pagsasalita nila, mas magaling para tayo mga Pilipino at talaga. Tama yan. Sa kanila. Noon, kapag yung mga something na naginis na ako, kahit hindi karabaw na, pinupusuan yung sarili ko para makagod sila sa mga something na haircut, edit ko naman. Doon ako, parang ang dami ko na experience. Tapos yung mga tip-tip pa like that, hindi naging akin yung mga tip. Pasok yun sa may-ari. Bis na pambili na ng pagkain mga tip mo, hindi. Ibinibigay mo, dagdag sales mo na, yun ang sabi. Tinanggap ka pa rin yung pag-tip. So, mga friends, kailangan natin talaga na magtiis. Kailangan natin mag-isip bago tayo mapunta sa ibang bansa. So, Madam Julie naman, marami ako naririnig about sa iyo, mula sa iyong pagkakadapa. Paano ka nakabangon? Kasi ngayon, naririnig ko na marami ka na daw flats dito sa ibang bansa. Yung mga maroon na pinapaupahan actually. Yun po yun. Ako naman, may mga customer ako noon na nag-full good na sa Pilipinas para na bumalik sa Dubai. May mga room sila, tapos may mga tao na. Ako naman noon, siguro mga contact pa lang naman yung mga rent noon. Binarap ko, tatagalan ko naman sa partnership, sa isang flat, hanggang sa naging tapos naging partner na naman ako dito, na ibang tao, naging partner ko na naman siya hanggang sa nakuha ko ng na alam mo yun yung parang magsikat ka para mabot mo lahat ng mga pangarap. Hindi yung puro labas dito tayo dito. Yung ganun ka. Dapat mag-ipon po tayo lahat ng OFW sa Dubai na sa ating pamilya. Hindi po para sa yung mga bumabato sa atin sa Pilipinas na mga hindi yan makapunta sa ganito kasi hindi naman sa matalino, yung mga taong ganun pero labas lang ako sa tenga ko pero ngayon andito na ako na napan ako sa sarili finish ko ang sarili ko na ilang years 6 years na ako dito pero yung lahat ng pangarap. So actually po, meron po kami mga proof na talagang ma-appreciate. Actually,
um, makakasama niyo si Madam Julina araw-araw. Ang ganda nalikman na kanya suotin mo. Eh, ayaw po niya suotin, nahihiya daw po siya to show sa mga tao, baka sabihin, syempre. So, ganyan po talaga yung napakasimpleng tao na ngayon po ay successful na. Yun. So, Madam, di ba, napaka-fresh mo araw-araw. May katanungan naman ako about love life mo. May nagpapatibok ba ng puso mo? O meron akong love life, pero secret love life lang talaga ako. Ayaw ko ng vulgar. Gusto ko ng secret lang ganyan. Para, alam niyo, kasi ayaw ko machismis. Kasi may mga paskas ako noon na ang dami nagbalitaan nun sa Philippines na may kalipin daw ako sa Dubai, ito ganyan. Pala yun, rinig ko lang yun, pero hindi ko sila, alam mo yun, hindi ko sila pinapansin na hindi naman yun. May love life ako, pero secret love life talaga. So, ano ba yung love life mo, Madam? Pilipino or ibang lahi? Ay, on, isa lang, Filipino talaga. Wow, talagang tangkilikin natin ang sariling atin, di ba? Nasa Pilipinas siya Pilipino, pagdating dito sa ibang bansa, Pilipino pa rin. Wow, ang saya naman. Di ba? So, Madam, next na katanungan ko ano naman yung mga na-experience mo nung umuwi ka ng Pilipinas, nung first time ka nagbakasyon sa atin? Nung first time ko kasi, bala ko talaga magbakasyon ng December 2017, ganun. At tanda ko talaga yun. Dapat nun, magpapabook na ako ng ticket ng December, pero nag-emergency ako kasi yung nanay ko ng hospital, ganun. First stroke niya, tapos akala ko maging okay siya. Tapos, after 15 days, tinakbo na naman sa hospital. Yun, hanggang sa 1 week sa hospital, tapos bigla siyang namatay na siya. Doon ako nag-emergency leave para umuwi ng Pilipinas. Alam mo yun, how many years na hindi ka uwi kang bangkay ng nanin. Parang napakasakit bilang OFW yun kasi parang 3 years na hindi mo siya na-kiss, na-yakap, or mga something na. Tapos uwi ako na kabaw na pala yung makita ko nanay ko. Napakasakit talaga. Kaya lahat ng mga pangako ko noon sa parents ko, sa nanay ko, sinupad ko na makapunta dito sa kapatid ko, mapag-aral yung bunso namin na babae. Tapos yung tatay ko, kumiling siya ng pangkabuhayan showcase. Binigay namin na kapatid para nila na siya ng pangkabuhayan showcase. So, pinag-aaral namin yung kapatid ko ng accountancy na pressure college para yun ang second na pag-ipunan ko ulit kasi 4 years kasi yung course niya. Yun ang mga pangako ko sa parents ko nung nabubuhay pa siya, yung makapagtapos siya ng pagdamin. So kasi ako kasi hindi ako nakapagtapos ng college. Nagaburot na ako noon, sobrang marami ko na pinagdaanan sa lugar niya. Thankful ako sa mga friends ko na tumulong sa akin, marami ko sa salon, na binibigyan ako ng lakas loob para umasenso ang mga tunan. Kaya ako, bilang OFW talaga, tiis, tiyaga at nilaga lang po ang ikuha natin para maabot natin lahat ang mga pangalan. Tama. Kasi po tayong mga LGBTQ, actually tayo po yung mga breadwinner sa ating family. Tayo po, yung yung isusubo na natin, ibibigay pa natin sa ating pamilya. Tama. Ganyan po tayo mga LGBTQ. So, napaka-proud po natin na mga LGBTQ. As in, so madam, bilang isang OFW na LGBTQ dito sa ibang bansa, nakaranas ka ba ng mga discrimination, panlalait about ibang lahi, di ba? Ganyan. Actually lahat naman ng kahit Pilipino man or ibang lahi. Naranasan ko yan yung panglalait nila sa like ng siyempre, una kasi talaga nag-space lang talaga ako space yung mga ibang Pilipino, yung hindi mo sila naintindihan din, parang makapagpunta sa iba na ng ugali, naka-experience ako yung mga Pilipino ma-artist sa gupit, na-experience ko yung patanggalin yung cake niya, yung mga balabal na sabihin sa'yo na magkabal, mga gano'n. Mga ibang lahi naman, mabait naman sila, pero parang sunduin mo na yung gusto nila para maging okay tayo sa lahat, para maging regular customer mo na siya. Dapat maging mabait lang tayo sa mga ginagawa sa buhay. Madaming inihanda ako sa iyo mga konting games
Actually, sagutin mo lang yung, siyempre, nararapat sa iyo, di ba? Yes. Light on, lights off. Oh, Wow, bongga. Saging or talong? saging. Pinoy o ibang lahi? Ay, Pilipino. Ay, bongga. Sarap or hirap? Hirap. O, di ba? Hirap muna tayo. Actually, kayo maganda ang buhay yung madam ngayon. Malaki or maliit? Medyo tama nila. Oh. So, alam na natin, baka yung jowa, di ba? Yes. Sex or chocolate? Both. Ay, bongga. Sex while eating chocolate. Ganon. Hot dog or lollipop? Hot dog. Ah, sarap. So, madam, maraming salamat sa pag-umilang sa aking panyaya, sa aking vlog about LGBTQ, proud OFW. Maraming salamat at inunlakan mo ang aking imbita. So, madam, i-invite mo naman yung mga subscriber natin at yung mga friends natin na about sa channel ko. Ito po yung channel ko ni Marlon. Sorry. Dapat So, manood po kayo every lumalabas yung mga vlog niya kasi ang daming OFW na gustong manood, mag-share yung mga buhay-buhay namin sa Dubai, kung paano kami nagsimula, paano kami, yung lahat, manood kayo dito sa vlog niya. Napaka-bait ng tao. salamat, madam. Please share the vlog. Yeah, salamat po. So, mga friends, don't forget to like, share, and comment, everything. So, Madam Julina, maraming Thank salamat you so po. much sa pag-interview. Thank you. Maraming salamat. So, mga friends, shoutout muna tayo sa ating mga subscribers, sa ating mga friends. Shoutout kay Mr. Nathaniel Nobea Garcia ng Negros Occidental. Maraming salamat po sa panonood ng ating mga vlog at maraming salamat sa pagturo bilang isang YouTuber na first timer po. Maraming salamat po. Kay Mrs. Shirley Biniliso, maraming salamat sa pag-nanonood ng aking mga vlog. Sa aking pamilya sa province of Oriental Mindoro, maraming salamat po na lagi po kayong nandyan, na nagpapanood pa sa aking dito sa ibang bansa para rin panuorin ang aking mga YouTube vlog, aking mga ginagawa dito sa ibang bansa para masubaybayan daw nila ako. So maraming salamat, nanay and tatay. I miss you so much sa aking mga pamangkin. Maraming salamat sa inyong lahat. And shout out to Miss Joan de la Puente, Ara Araneta, Ancheta, Margo, Sham, Agatha, hello, kamusta? At kay Miss Angelina, mga sa pagbakasyon ngayon sa kanyang province. So, enjoy lang with your husband. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng ating mga friends, at sa mga subscriber, hello. Don't forget to subscribe, like, and share everything. Love. Always positive lang tayo mga friends. And laban lang ng laban. Diba? God bless everyone and take care. Bye-bye. Maraming salamat po sa panonood sa aking channel. Huwag niyo kalimutan subscribe. Pindutin ang notification bell. At don't forget to like and share. God bless you all my friends and take care. Bye-bye!